Sa pagpapatuloy ng kwento, na may ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni So kung dapat na silang umalis kaagad. Samantala, sa ahensya, ang mga member sa team ay nakaupo kung saan ang kanilang leader ay nagsasabi sa kanilang magandang gawain, na nagsasabi na ang unang nakakumpleto sa raid ay nanggaling sa kanilang rehiyon. Bilang tugon, sumasang-ayon siya, na nagsasabi na ito ay isang malaking kaginhawaan. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng mga member ng kanyang team ang tungkol sa pagdating ng isa pang team leader, na ikinainis niya. Sa pintuan ay nakatayo si So Moon, ang parehong babae na pumatay sa mga member ng Flying Tiger Sect, na pumunta upang batiin sila sa balita tungkol sa tagumpay ng kanilang mga member sa raid. Isinasaad na ang Region 1 at 2 ay magkikita sa susunod na pagkakataon. Iminumungkahi niya na tumaya tungkol sa kung sino ang unang makakatapos sa susunod na silid sa pagitan ng kanyang mga trainees at ang sa kanya. Sumasang-ayon si Gang, ang second team leader ay nagtanong kung para saan ang kanilang pustahan, at nagmungkahi si Somo na ang matatalo ay magga-grant ng wish sa mananalo, na ikinagulat niya. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, tinanong niya kung natatakot siya, at nagpapahiwatig na hindi, na sinasabi na halatang mananalo ang mga trainee niya. At nagpa siya na tumaya. Sa pagsasabi na aabangan niya ito, umalis na si So Moon. Pagkaalis niya, si Gang ay nananatiling tahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay tumingin sa mga member ng kanyang team, na nagsasabi na dapat silang manalo sa oras na ito at kailangang gumawa ng mga espesyal na pag-iingat para doon. Samantala, tinulungan ni So si Johan sa pagtapos ng silid sa Sword Forest sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na mangolekta ng 1,000 Spirit Pearls. Habang natatanggap niya ang abiso ng kanyang matagumpay na pagkumpleto sa raid, ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha kay So na kinumplito ito sa loob lamang ng 2 araw, na sinasabi na siya ay talagang nagtatrabaho ng husto. Bilang tugon, sinabi ni So na hindi lang siya ang nag-iisa dahil si Johan ay nagtrabaho rin ng husto sa kanyang mga ability sa pagpapagaling. Sa pagsasabi na wala lang iyon, ibinaba ni Johan ang kanyang ulo habang tinitiyak ni So na sapat na iyon, na sinasabing hindi pa nakikilala ng ibang tao ang kanyang tunay na halaga. Habang ang pahayag na ito ay nagpapahirap kay Johan, ngumiti si So, nagtatanong kung dapat silang magtungo sa 5 silid. Habang naglalakad patungo sa 5 silid, tinanong ni So kung nakuha ni Johan ang mensahe ni Chesha, at sinabi niyang oo. Ipinaalam sa kanya ni So ang tungkol sa pag-increase ng level of difficulty sa 5 silid, na sinasabi sa kanya na maghanda ng naaayon. Sinabi ni So na ang unang team na pumasok ay 5 araw na ang nakakalipas at sila ay papasok sa susunod na umaga, kung saan si Johan ay sumang-ayon, na nagpa siya na makipagkita sa kanya sa harap ng totem pole. Kinabukasan, pagpasok nila sa 5 silid, nalaman nilang ito ay isang magandang beach sa tabi ng isang ilog, na nakakabighani para kay Johan sa magandang tanawin. Na sinasabi niya na ang lugar na ito ay hindi mukhang isang demon realm. Biglang lumitaw ang isang window sa kanyang harapan, na ipinaalam sa kanya na siya ay pumasok sa silid ng mga spoken sins. Kasunod nito, ipinaliwanag sa kanila ang mga kondisyon sa pagtapos ng silid, kung saan ang pangatlo sa listahan ay nagpapaalala kay So ng mga paghihirap na naranasan niya sa kanyang nakaraang buhay. Habang nagbabasa ay nagsimula na rin silang magpatuloy habang sinabi ni Johan na ang Room of Spoken Sins ay maaaring mga hulugan na mayroong maraming lihim sa lugar na ito. Gayunpaman, inihayag ni So na hindi ito uri ng pagsasalita na iniisip na mapuputol ang dila nila. Sa loob ng 5 silid, nagsimulang magtayo si So ng isang kampo at naghanda na gumawa ng apoy, na ikinagulat ni Johan sa kanyang mga pag-aayos. Sinabi ni Johan na nag-alala siya nang makita niya ang mga karagdagang kakailanganin, ngunit hindi nila kailangang mag-back out kung mayroon silang lahat ng ito. Naghagis ng bola sa apoy upang ilayo ang mga halimaw. Tumayo si So, na nagsasabi na maglalakad siya sa paligid, at sinabihan si Johan na manatili lang dito. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maglakad palayo, iniisip na kailangan niyang makahanap ng pagkain pagkatapos may handa ang kampo. Samantala, malapit sa isang puno na maraming mga prutas, ang ilang mga tao ay nakaupo, na nagsasabi na ito ay mukhang napaka-artificial, tulad ng mga halamanan. Sa pagtingin sa mga halimaw na naglalakad sa ilalim ng mga puno, napagtanto nila na ang lugar na ito ay binabantayan ng mga mapanganib na halimaw. Nag-iisip kung ano ang gagawin nila sa ganitong sitwasyon,
isa sa kanila ang nagsasaad na magugutom sila at nagmungkahi na pumunta sila sa kampo ni Sua upang makahingi ng pagkain. Bilang tugon, ang isa, na pinakita ay ang taong tinanggihan ni Sua. Nagalit na pinagbawalan silang sabihin ang pangalan ni Sua, na nagsasabi na mas gusto niyang magutom kaysa manghingi ng tulong sa kanya. Natatandaan kung paano tinanggihan siya dahil sa kanilang hindi pagkakatugma. Sa palagay niya ay hindi niya magagawang humingi ng tulong sa kanya kahit anong mangyari. Isinasaalang-alang na ang pag-iisip kay Sua ay makakagalit sa kanya, sinabihan niya ang kanyang mga team member na simpleng labanan nila ang mga halimaw at kunin ang mga prutas, na nagsasabi na mayroon silang sapat na lakas upang gawin iyon. Nang marinig iyon, nagtanong ang kanyang mga team member kung bakit palagi niyang sinasabi sa kanila na pumunta at lumaban habang siya ay nananatiling nasa likod, at sinabi niya na ito ang kanyang rason sa pag-hire sa kanila. Dahil walang pagpipilian kundi sumunod, ang mga team member ay lumabas sa mga damo at nagsimulang salakayin ang mga halimaw, na sinasabing sila ay mahina kaysa sa kanilang hitsura. Pagkaraan ng ilang oras, matagumpay nilang napatay ang lahat ng mga halimaw, sa pag-aakalang madali na nilang maa-access ang mga prutas. Sinasabi na dapat silang makakuha ng maraming prutas hanggat maaari bago dumating ang mas maraming halimaw, at ang leader ng kanilang grupo ay inutusan ang isa sa kanila na umakyat sa puno upang mamitas ng mga prutas. Habang namimitas ng mga prutas ang mga member, lumingon ang leader ng grupo sa isa sa mga patay na halimaw, nagtataka kung bakit ito ay napakapayat sa kabila ng napakaraming prutas sa paligid nito. Ilang saglit, may narinig siyang boses na nagsasabi na ito ay dahil kung ang mga prutas ay kakainin ng walang pahintulot, ang kanilang mga dila ay ilalabas ng may-ari. Habang sinusubukan pa rin niyang intindihin ang ibig sabihin ng mga ito, isang grupo ng mga halimaw ang sumugod sa kanila mula sa likuran, dahilan upang ang mga boses nito ay humimok sa kanila na tumakbo bago sila mawala ng dila. Ilang sandali, ang mga halimaw, nakahawig ng mga nakakatakot na gorilla, ay sumugod sa kanila ng may mabangis na layunin sa kanilang mga mata. Sa pagtingin sa kanila, si San Juan, ang leader ng grupo, ay hinimok ang lahat ng kanyang mga miyembro ng grupo na tumakbo, at nagsimula silang tumakas, na sinundan ng hukbo ng mga gorilla. Sa pagtingin sa mga miyembro ng kanyang grupo na iniiwan siya, nagsimula siyang tumawag sa kanila, na nagsasabi na dapat nilang protektahan siya. Gayunpaman, bago niya maabutan ang mga ito, nahuli siya ng mga bakulaw at ibinuka ang kanyang bibig upang hilahin ang kanyang dila. Gayunpaman, bago nila ito magawa, isang espada ang lumipad sa hangin at tumama sa bakulaw na may hawak kay San Juan. Nagulat siya. Nang may luha sa kanyang mga mata, tumingin siya sa unahan, nakita niya si So, na nagsasabi sa kanya na mag-ingat mula doon. Natatandaan si So na siya ang nanghula dahil kung saan siya ay tinanggihan ni Sua, pinunasan ni San Juan ang kanyang mga luha, na nagsasabi na hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ni San Juan na hindi niya patatawarin si So sa ginawa niya sa kanya noon kahit na iniligtas pa niya ang kanyang buhay. Sa pagsasabi ni So sa kanya na huwag mag-alala, sinabi ni So na hindi siya tutulungan sa susunod kahit magmakaawa pa ito, na ikinagulat ni San Juan. Tumalikod si So upang patayin ang mga natitirang gorilla, sinabihan siya na umalis habang ang kanyang mga miyembro ay dumating din, nagtatanong kung ayos lang siya. Habang nagpapakasawa si So sa pangangaso ng gorilla, tinulungan siyang binungon ng kanyang mga miyembro, humihingi ng paumanhin sa kanya at sinasabing hindi nila namalayan na nahuli siya. Gayunpaman, si San Juan ay napuno ng galit, na nagsasabi na hindi niya patatawarin si So sa ginawa niya. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si So sa mga gorilla at walang sawang pinatay ang mga ito. Matapos matagumpay na matalo silang lahat, tumingin-tingin si So sa paligid kung may nanunood sa kanya at pagkatapos ay inilabas ang unknown egg para pakainin ito. Sa pagtingin sa hindi mabilang na patay na mga bakulaw na nakahiga sa lupa, ang itlog ay nasa sabik para sa pagkain na ito, ngunit si So ay nagdala ng isang prutas malapit sa kanya, na nagsasabi na ito ang dapat niyang kainin. Samantala, kumuha siya ng ilang parte ng bakulaw para sa kanyang sarili at kay Johan upang kainin at iluto ito sa apoy. Tumingin kay Johan, ipinaalala ni So sa kanya na hihingi siya ng tulong sa kanya, na nagudyok kay Johan para tanungin kung anong uri ng tulong ang gusto niya. Bilang tugon, kinagat ni So ang kapirasong laman, na ikinagulat ni Johan. Pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, ipinahayag ni So na ang lahat ng mga halimaw sa Demon Realm ay may lason at tumingin kay Johan, na humihiling sa kanya na pagalingin siya.
Bilang tugon, binigyan niya si Johan ng mana recovery tea, sinabihan siyang inumin ito, at kumuha siya nito. Dahil nawala ng kontrol sa kanyang pandama, si So ay nagsimulang magsabi ng mga walang kabuluhang bagay habang si Johan ay nagsimulang pagalingin siya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, patuloy na kinakain ni So ang kapirasong laman, na naging dahilan upang gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ng walang tigil. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni So na ayos lang siya sa oras na iyon, na inihayag na ang lason ay unti-unti na siyang nasanay. Nang sabihin iyon, pumulot si So ng hilaw na piraso ng laman, at sinabing kakainin niya ito upang palakasin ang kanyang kakayahan, na ikinagulat ni Johan. Pagkaraan ng ilang oras, sa pamamagitan ng walang katapusang pagkain ng hilaw na karne at kasabay na non-stop na pagpapagaling, sa wakas ay nakuha ni So ang kakayahan ng poison tolerance. Habang masaya siyang nakatingin sa window ng kanyang status, tinanong ni Johan kung tapos na siya, at sinabi niyang oo. Ngunit habang siya ay tumalikod upang ma-appreciate si Johan para sa kanyang effort, nakita niya itong nakahiga sa lupa dahil sa napagod. Nagpa siya na huwag na siyang istorbohin pa, dinala siya ni So sa loob ng camp, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mahimbing na tulog. Habang siya mismo ay tumingin sa kanyang status window, sinabi niya na ang pagkakaroon ng bagong skill ay matagal kaysa sa inaasahan at nasa lower grade pa rin ito. Naaalala niya na pinakain niya kay Johan ang lahat ng pagkain na kapakipakinabang para sa kanyang mana ng maaga, dahil sa nakaya niyang tiisin ang lahat. Habang nag-iisip tungkol dito, bigla niyang pinuntahan si Johan at sinimulan siyang gisingin, nag-iisip na gusto siyang pagpahingain dahil sa sobrang sipag niya. Gayunpaman, isinasaalang-alang na may ibang tao na hindi hahayaang magpahinga sila ng mapayapa, binuksan niya ang zipper ng kanilang tent at inatake ang taong papalapit, dahilan para mapasigaw ito sa matinding sakit. Nang makarinig ng boses, nagising si Johan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pagtingin sa labas ng tent, naisip ni So na alam niya ang kanilang pagdating at ipinaalam kay Johan na sila ay tinambangan, habang ang isang malaking grupo ng mga tao ay nagsimulang sumugod patungo sa kanilang kampo. Sa pagsasabi kay Johan na sila ay tinambangan, sinabi ni So na siya ay lalabas at makikipaglaban, sinabi kay Johan na huwag lumabas ng kampo at sumigaw lamang kung may problema, at pumayag naman siya. Pagkatapos, lumabas siya ng tent at tumingin sa grupo ng mga taong hindi nakikilala sa kanya, na nagpapaisip sa kanya kung sila ay mula sa First Region. Pagtawag sa kanya, ang grupo ng mga tao ay nagsasaad na hahayaan sila kung ibibigay lamang nila ang kanilang pagkain sa kanila, na nagsasabi na hindi sila mamamatay tao kundi mga magnanakaw. Bilang tugon, sinabi ni So na ang pagkuha sa kanilang pagkain ay katumbas din ng pagpatay sa kanila, habang iniisip na naaalala niya ang tunggalian nila sa First Region, dahil sa sobrang napakasama nila sa kanyang nakaraang buhay. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada, tinanong ni So kung ano ang maaari nilang gawin kung ayaw niyang bigyan sila ng pagkain. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!